karon kung si kinsa gid si Jesus Christ. Okay? Wala diri akong pamilya na dito, wala din akong pictures. Anyway, we will talk about Jesus of history and Christ of faith. So history atong istoryahan Una, Jesus was born in Bethlehem of a Virgin Mary. Kabalo man siguro tanan, no? Kailangan din siguro mo, no? Kung kinsa si Virgin Mary. So dili na kayo nato na i-discuss. Okay. Jesus grew as a young carpenter in Nazareth. Ganong naman siya sa Nazareth. Kunya, gipanganak man siya sa Bethlehem. Okay? Katong pagpanganak niya sa Bethlehem, or gianak siya sa Bethlehem, iba ipangita man sila. Ipangita sila, motong nilakaw sila, niyadto sila sa north. Nazareth is north of Israel. South ang Bethlehem. So ana ang nahitabo. Na naman, ipangita sila ni King Herod, di ba? Kay naituyo sa King Herod sa iya. Pwede kayo siya patio at that time. Okay? He was never more than 150 kilometers from his home. Just imagine, gikan diri sa City Hall, padulong og Jensen is around 170 kilometers. So Jesus was never in Jensen. Siguro sa Malandag lang siya. Or nalang siya sa Mati or somewhere in Banas. Or nalang siya sa Bukidnon, but never in Malaybalay City. Anak lang kalayo ang iyang antuan sa iyang lifetime. Pero kung sa distance sa Israel to Philippines, it's more than 2,000 miles. Dili lang kilometers, di ba? Kanos di panganak si Jesus Christ 2024 something years ago, di ba? Kamo 100 years from now, kailan pa ba inyong apo? Makailan pa ba mo sa inyong lolo? O nakailan pa ba sa inyong lolo o lula? Kantong 100 years ago? Or maging 50 years ago nga namatay? Di ba wala na nyo nailhan? Pero how come this person, na doon kayang nantuan, niya dugay na kaayo, kailan yapunta? So something must be unique in this person. Kuyaw gini siya. Because He is God. Okay? He did not have a school like many of you. Kinsa man diri graduates na. Tanan, halos tanan, di ba? Nasa inyo na diri master na, doctor na, di ba? Pero si Jesus Christ was never in a formal school. Kasi nakita sa The Chosen, sa Netflix. Di ba? Gwapo kayo ang The Chosen. I invite you to watch that series. Free lang siya. Actually sa Netflix, one season lang siya. Pero kung i-download niyo mo sa Google App or sa App Store, free siya. Free siya. Until 3 seasons. 8 episodes per seasons. Gwapo din kayo siya. Ma-picture niyo mo tanan kung unsay nahitabo. Ipakutanan ko na ako si Father Marvin Deer kung okay ba saya ang The Chosen. Okay daw, naalam daw mga discrepancy gamay, pero gamay lang. Bangga lang nila ang mga manuscripts. Wala na dito yung mga details nga wala sa Bible. Nga makaingon ka, para to, si Sarja Filipay, ibasa na to ganiya. Ma-picture na ko unsay background na to, unsay nahitabo. Nga nang sila si Sarja Filipay. Pero it is never mentioned in the Bible. Ako lang na siyang istorya sa inyo para at least ma-encourage mo to really love watching that movie para mas the more nyo mailhan yun si Jesus Christ kung si kinsa yun ang atong ginatuuhan nga Ginoo. Okay? Sige. He did not have an army like Alexander the Great. Familiar ka po niyo si Alexander the Great, di ba? The greatest conqueror in the Persian kingdom. Di ba? Years ago. Pero, si Jesus Christ, layo na kayo siya kay Alexander the Great. Kamay kayo. Wala siya army. 12 lang yung army. Wala siya chariots. Wala sila armas. Wala dyan.
So, how come na-conquer niya halos tibok kalibutan sa iyang ipangtudlo? Okay? Christ of faith. Ano na po sa Christ of faith? Jesus forgave sins in Mark 2:5-7. Si Jesucristo makapasaylo og sala. Di ba? Asa ilisod? Katong paralyzed nga iyang gipalakaw, o ningon siya, your sins are forgiven. Di ba? Ningon siya nga, asa may mas lisod? Di ba mas lisod ang palakon? Pero ningon siya, ningon ko nga, I forgive you, mas powerful na siya. Kay kaya din na ako mo palakaw, kana pang mo forgive. Di ba? So, inana siya. Naman siguro sa inyo, Hadri, na yung mga sala, o kitang tanan, nagang sala, na yung mga sala, mga mortal sin, binabalik-balik na to. Sometimes, we don't go to church, wala na talaga ampo. Kunya, feeling na to, wala na ang Ginoo sa tuwa. But Jesus can forgive us. Andam ni siya nga dawaton taniya. Kasi naitabo sa prodigal son. Di ba, last talk? Kung sa may gibuhat dito, inato ang atong amahan, inato ang atong Diyos. No matter who you are, basta mo balik lang ka sa iya, He will welcome you with open arms, di ba? Tagaan yung kanya pinaka-importante na welcome, basta mo balik lang ka sa iya. Inala atong Ginoo. Jesus claimed to possess all power in heaven and on earth in Matthew 28:18-19. So muna yung claim na siya may power in heaven and on earth. Nga naman, kasi halos tanan ng mga imposible at that time na dili mahimo sa mga Pharisees, sa mga Sadducees, panahon sa iyang panahon niya, iyang nahimo. Di ba? Kung sa una niya nga miracle, di ba? Water turn into wine, di ba? Tapos ikaduha, katong paralyzed, nakalakaw, kung daghan pa kaayo. So, naging sa power, kung mo ginaayang gina-preach sa tuwa. Okay? Jesus claims straightforwardly to be God. Isa may nagtuo diri sa inyo ha, nga usahay or na may mga doubts, na mingon mo nga, baka lang ba yan, no? Invention lang ni sa akong parents or sa akong lulo o lula, mga na ko'y faith. Because when you go to the first world country right now, wala din sila kay Christ ang mga bata. Because ang ilang mga ginikanan never put ginahatag sa ilaha ang gift of faith. So muna ang pinaka-problema sa first world country. In fact, in a developing country, halos hindi na po sila kay Christ. So muna yung problema muna nga, grabe ang suicide dito sa ilaha. Grabe ang depression. Kana ganing sa Korea, kabalo mo sa Korea, di ba, daghan mo ginapalo ng mga K-pop persons. Tingala mo, 20 years old, 25 years old, mamatay. Wala ka kabaloon sa cause, pero nag-suicide, gina sila. Nga naman, the moment lang galing na dili sila madawat sa society, para sa ilaha, failure na sila. Pag failure na sila, end of their life na yun na. Pero kita, masigula ganito yung kauno isa kasimana, mas maputlan tagsuga, mas ikasapaan ta, kulatahon ta, po tayo Ginoo. Dako kaya po kayo taghong. Muna ang pinaka-blessings nga nasa Christian countries. But right now, the only Christian country in Southeast Asia, even in Asia, Pilipinas na lang yung pinakasulid. Muna mayroon sila nga, happiest person na mga Pilipino. Tinuod na. Resilient man kayo ka because of this person. Kaya ipakita man niya nga, there is hope. There is life after this life. Muna nga, I really honor all the service team nga nagpadayon ng preach gani, nagpadayon ng evangelize. Sila tita, tito, mga kuya, ug ate nga nagpadayon ng pag-preach. Kami dugay naman sa community. Dili gyud mi muundang because our children are reaping what we are sowing. Naka-harvest sila kung saan inaasa mo. In fact, naghan may problema sa among mga anak. There are so many challenges, but
Unsaon na lang ka kung wala may Ginoo? Unsaon na lang ka kung wala may nag-aampo? Wala na mo ginadala sila sa community. Mas gidaghan sila concerns. May 3 adults, college, nagkatugtog yapon sa YFC, sa singles. Singles na ganyan akong isa. Mga nang sila sa banda ko. Wala akong kalipay because kung wala siguro ang Ginoo sa mga, asa na ka sila ron with all the challenges in the world right now. Okay? So padayon ta. Is Jesus liar, lunatic, or Lord? Bakang ba si Jesus Christ? Buang ba siya or Ginoo? Nga naman, nakutana ko ani. Kaya ang conclusion ng gindato, si Jesus Christ is never a liar, never a lunatic, but He is Lord. Nga nang bili mo sa liar, kung tanawon nimo ang tanang manuscripts na available sa kalibutan, there was never a claim nga si Jesus Christ lied, nga naay discrepancy. Imong basahon ang Bible, walay discrepancy. Ang tanan ng gipangsulti tama gyud. He is never lunatic, buang ba ana? Because dili nimo makita nga naay mga kanang claim dito nga hallucinations, mga claim dito nga dili tinuod, puro tinuod ang i-claim dito. In fact, tanan naga-point out nga si Jesus Christ Ginoo gyud. Because sa iyang panahon, siya ra maging ang nag-claim nga Ginoo, siya ra po'y nakabuhat kung unsaon paghimo og milagro. Never a Plato or Socrates or Lao Tzu or si kinsa man na nag-claim og Ginoo, maski si Kibuloy nga naka-perform og miracle. Only this person nya dili pagita mo tuo nga Ginoo ni siya. Naghan pagita miingon nga invento ra man ninyo, brad. Invento ra man sa mga pari sa una, sa mga Espanyol. But if you go back to the history, this person was born in Bethlehem. Tinuod na dito ang iyahang manger. Na dito ang iyahang tomb kung asa siya namatay. Nya tinuod pud na nga dito sa cross, dito sa gilansang, di ba? Knowing Jesus and becoming Christian. So karon nakabalo naman ta kay Jesus Christ kung si kinsa siya. Napa may naka-doubt sa inyo Andre kung si kinsa si Jesus Christ? Jesus of history and Jesus of faith is true. It's never an invention. It's never hallucinations. The great minds katong nagsulat. Kaya ang nagsulat mostly kung masabtan ninyo, lamig kayo basahon or kanang i-watch ang The Chosen nga naman, dito nyo masabtan nga ang mga nagsulat, si Mark, si Matthew, si James, kanang nasa Bible, first hand nila na nakita si Jesus Christ. Si Paul, dili siya first hand, o si Luke, dili first hand nga nakita niya si Christ. Ulo si Paul, medyo nakita niya gamay, pero si Luke, atong nasa gospel, wala na nakita mo na. If you watch the movie about Paul, nasa Netflix gabo ni, nagakuyog din siya kay si Luke, nagakuyog siya kay Paul, kay gusto niya nga isulat niya kung sa naa kung unsay nagian ni Paul. Okay? So becoming Christian, unsa man ni siya? Jesus' entire life is salvific. It is through the cross that Jesus reveals His true identity. Nganong through the cross man? Sa una, ang cross mo na sa symbol of kanakay mga criminals. Pag ilansang ka sa cross, criminal ka. Pero dito na to nakita nga ang cross was salvific because after the death of Christ on the cross, 3 days after, nabanhaw man siya. Di ba? Very humbling gina yung pagkamatay. Di ba? Karang imagine nimo, wala pa siya gibuhat nga mali. Ang iyang gibuhat lang yun nga, ni fought against lang yun siya sa mga Pharisees. Sa Sanhedrin, katong time niya nga, mo ito'y nag-rule about their spirituality. Iyan lang yung go against. Mao na iyan sala. Pero mayroon siya na maumang biglaw na ang gusto sa Ginoo, nga ipakita ang tinuod. Pero, gipatay siya. Okay? Sige. We will know Jesus through the cross.
We will know Jesus through the cross. Kinsa man sa inyo ating nagasimba. Daghan, di ba? Halos tanan. Pero kung nagasimba mo, tapos dili na po ninyo, grabe nga, kanang conviction niya about your faith kay Christ, kulang na siya. Mo na nga, naay community like this. Naay couples for Christ, naay singles for Christ. Because being a Christian is not just knowing Christ, but believing and living in His name. Kung Kristiyano ka karon, Katoliko ka karon, niya magsimba ka, pagawas nimo ang imong bisyo mo orang gihapon, dili ka Christian. Because being Christian is to have a personal relationship with God. So kung personal lang atong relasyon sa Ginoo, dapat kung unsay trabaho, unsay gihimo ni Jesucristo, muna itong sundon. At least, gamay man lang nakabahin sa iyang pagkatao masunod nato. Because many of the Christians right now, wala na, paggawas, grabe. Chismis, libak, bisyo, sugal, di ba? Isagun sa nalay buhaton, anyway, musimba bitaw ko, okay ra na. Matag bitaw kong limos. But dili na mao ang meaning sa Christianity. Being Christian is to have a personal, deep relationship with Christ. Kung makiistorya ka sa iyong Ginoo, makikistorya kita kasama akong mama, akong papa, na istorya na ito atong Ginoo. Minana dapat atong relasyon sa Ginoo. Okay? So the cross is the means by which we can truly know Jesus Christ. As I mentioned, kaning cross, makita nato niya sa simbahan every time we go to the church. This is the meaning of the sacrifice of Jesus Christ. Your life, our salvation. Kaya kung wala siya nagpakamatay, dili niya mapakita sa tuwa ang real salvation. Okay? When we truly know Jesus, when we take Him as our Lord, personal ang atong relasyon sa iya, di ba? As I mentioned, kung Kristiyano ta, Katoliko ta, dapat walaon na nato ang mga negative thoughts. Number one, di ba? Negative actions. Masamay ginasulti sa atong act of contrition, di ba? Na diha, our thoughts, our actions. Maski naguna-una pa lang ka, sala na siya kung sala to imong una-una. So, mauna siya ang tinuod na Kristiyano. Dapat, sa una, dili ko kasabot na nga naman, sige kong simba, pero sige ka pag mali, ang mali akong ginabuhat, maurag yapon. Nga naman, wala na ako na nasabtan na ang tinuod ay na Kristiyano, dapat musunod ta kay Kristo. Magaling ginatawag tag Christian, because without Christ, I am nothing, di ba? So dapat, sundon na to siya kung siging sagin siya, dili kay Christian lang ta by name. So many of us, especially in the Catholic fold, nominal lang yun. Muna siya ang problema sa Katoliko. 5%, 10% lang yun ang tinunanay silang pagtuo. Sakit siya, pero dili pa na siya katapusan sa tuwan. Nga naman, naapil naman tandari. Kaya nato na magbago. Sa una, dili yung ko makabago sa kong kagalingon. Nga naman, wala akong kabaloon sa dapat buhaton. Remember these brothers and sisters. Gikan ko sa Katoliko nga eskwelahan for 4 years. High school, altarboy ko. After high school, isunod kong seminaryo. 5 katuig ko sa seminaryo. Kada adlaw ko nagasimba. Pero kada adlaw niya po nga sala akong ginabuhat. I know kung unsa gid ang tinuod nga Kristiyano na hila ay balaan nga ginato nako katong nisulod ko ani nga community. Wala ko lang hambog nga kanilang community makabag-o og Kristiyano or mga tao. But ang tinud-anay gay nga pagka-Kristiyano is atong sabton nga kung anak ta sa Ginoo, dapat dili ta magsupak-supak sa iya. Naghangay tag sala, sa may sala nato, bisyo lang daan. Kanang bisyo, sigarilyo, inom, sugal, di ba? Sa una, may inom na sila, okay ra na, Brad. Okay ra na. Pero dili na siya okay. Nga naman, if it will block your relationship with God, then that is not okay. If that will make so much temptations and so much opportunities to get sin, then it is not okay. Di ba? Kung
The word marites, kung magmarites ka, niya makadaot na sa imong relasyon sa imong friends, then that is not okay, di ba? So mo na siya nga dapat personal gid atong relasyon diha kay Kristo. It is only then that we will be truly called Christian. Oh, ana ra gina. Dili ta makatawag sa pagpagalingon Kristiyano ta kung dili pa gyud ta limpyo, kung dili pa gyud na bag-o ang atong kaugalingon. Unsa man ingon sa Biblia sa Bible, unless you will be born again. Unsa man pasabot na kanang mabag-o ka sa imong kaugalingon. Okay? Padayon ta. Hapit na kumakuman. Pila na yung time. It is Jesus that you seek when you dream of happiness. Ingon si John Paul, Saint John Paul II. Atong Pope sa una. Kasi na, kinsa man dream na ay dream sa ilang kaugalingon. Tanan man siguro, di ba? Dreaming of a handsome boyfriend, di ba? Dreaming guwapa nga girlfriend, di ba? Magkabalay, magkasakyanan, maayong nga trabaho, negosyo, maayong nga pamilya. Muna ang atong mga dreams. Pero remember this, brothers and sisters, if you have that dream, si Jesus Christ ang siguro nag-point sa inyo nga, i-dream na ninyo because that will give you happiness. Pero kung kana siya nga dream, mali ninyo pagbuhat, mali na pagkuha, dili na pinamaw. Nga naman, sa may gisulti sa Jeremiah 29:11, di ba? Kasi gusto niya, ana siya, I, the Lord, declares, di ba, na ikaw na kay future full of hope, na kay maayong galawas, di ba? Ang gusto sa Ginoo, God is not desiring or does not desire sa kita magkalisod. Wala ibayad sa tuition, inyong parents magkalisod, kamo maglisod sa inyong trabaho. Ang gusto sa Ginoo, ang desire niya is your happiness. Pero, sometimes, ang Ginoo magod, kanang tan-awon niya kung asa gid ang imong gusto or asa padulong ang imong gusto. Muna kita, brothers and sisters, importante gid kaayo nga if we dream, dapat inline ang atong dream sa atong gusto sa Ginoo. Unsa man nato pagbuhat sa atong mga dreams nga makuha, una, we will pray for it, di ba? Iampo nato na siya. Buhato nato na siya nga tama. Na pagbuhat, ang uban gusto man nila madako in a shortcut way, di ba? Shortcut, unsa man. Anyway, architect bitaw ko para mo nigiyan, di ba? Pwede ko magtrabaho di DPWH, di ba? Pwede ka magtrabaho di DPWH, dan ko kay kwarta dito isa may taga DPWH dili. Tinuod man gina. Di ba? Pero sometimes gusto nato na buhaton para makuha nato ang dreams, pero balik na siya. Diri niya, He is waiting for you. Si Jesus Christ na siya, when nothing else you find satisfies you. He is the beauty to which you are so attracted. It is He who provoke you with that thirst of fullness that will not let you settle for compromise. It is He who urges you to shed the mask of a false life. It is He who reads in your heart your most genuine choices, the choices that others tries to stifle. Kung ato nang sabton, si Jesus Christ yun, nagalong gid sa ato ang maging happy ta. Diba? Nagalong gid siya nga ang iyang mga anak happy. Wala ang Ginoo dili gusto nga maglisod gitang tanan. Masabay gisulti sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. So, isa pasabot na pangita ang gingharian sa Ginoo, ug ang iyang kamatuoran, ug ihatag niya ang tanan nimong mga damgo. Unsa may ginabuhat sa uban? Ningkamot, nag-overtime, dili na mo simba,
Kinaidam ko, na dreams of being happy. I dream nga, nasakyanan, nga motor, na dili na mo simba, wala na yung ampo. In short, baliktad. Kay kung gusto ka makuha na ang tanan, pangitaas ang Ginoo, kung ihatag na sa imo ang tanan. Simple, kayo na ko nga kuhan, last naman ni siya. Simple, kayo na to, nga analogy. Ang mga tao nga walay Ginoo, nagalbisyo, amen ba? Nga naman, wala pa yung badlong saya ha. Kung yung asawa, wala pa yung Ginoo. Yung girlfriend wala Ginoo, boyfriend, taga sa bisyo, musugal, muinom, musigarilyo, sa kasa. Pila man ang imo ang gigasto diha. Tutang mo gasto kag 2,000 niya every month. Times 12 months, that's 24,000 times 10 years, that's 240,000 times 50 years, that's 1 million. After 50 years old, or 50 sa imong pagtrabaho, di ba? Nana kay 1 million, o nana kay negosyo unta, na wala pa ka nagasakit, kaya wala mo kay bisyo. Ibig sabihin, nadato ka financially, pero kung na kay Ginoo, mas maluwagan pa gina, kay wala kay sakit kaayo, di ba? Maayo imong panglantaw. So what it means to be a Christian? To be Christian is to have a personal relationship with Jesus Christ. As I mentioned, a Christian is a person of faith, hope, and love. Ang Ginoo mo na siya atong point of reference, si Jesus Christ. Siya atong hope, siya atong faith, siya atong love. Kung wala tayo Ginoo, kasagaran as I mentioned, sa Japan, sa Korea, kasagaran sila dito ang suicide. Grabe, kadaghan, di ba? Because wala sila yung ginapanggunitan. Pero kitang tanan diri, gamay ra kayong suicide because natay Ginoo. Okay? The Lord knows those who are His. He's waiting for you to embrace with all your heart and for you to be called authentic Christian. Kung sa inyo ha karon ay nakarealize na, uy, layo pa na ako eh. Layo naman kayo pagiging Kristiyano. Ayaw mo worry, anak. The parable of the lost son or the prodigal son, mubalik yun mo sa iya kung gusto ninyo, iyag yung mong dawaton. I-welcome yun mo niya. Kung naapay, daghan kaayo mga opportunities. I myself is a product, share na. Kapit na lang. 5 minutes na lang. I myself is a product of a prodigal son. Kung itong wala pa ako nag-singles for Christ, gimension ako nga, niyagi ko pagka-seminarista for 5 years. Nagsutanan ako. Pero after 5 years, sigawas ko sa seminaryo, ang pinakalamig nga nahitabo sa akong kinabuhi, pagsulod na ko sa singles for Christ. Ang inyong pag-abot diri, di ini sa aksidente. Nga naman, you will really reap sa inyong ipangputang o ipangpugas diri. Nga naman, katong before ko nag-singles for Christ, 3 years or almost 4 years, wala na ko isimba. Nga naman, habugiro na kayo ko. Nagsimba ko for 5 years. Seminarista ko. Moto nga, nagdala ko sa tanang bisyo. Name it, you can have it. And until I found this community, gikan lang sa akong tao. Kunya. Kisitan kay ko, wadto ko diri hubog, share lang ako ninyo. That was 27 years ago. Kunya. Basta nadala rin ko kadugayan. Kunya, I found my Gigi here. Your Ate Joanne. Yeah, the rest is history. Nga naman ako na-share sa inyo ha, because kanina community, mao gini siya yung makapabago na itong tanan. Maybe some of you, dili na kinahanglan bagon, pero mas mapalalong din ninyo ang inyong tinuod na pagka-Kristiyano. Mas mapalalong ninyo ang inyong meaning of being a Christian. So, mo lang na mga isuol. Daghang salamat sa inyong tanan. Salamat service team o salamat sa mga kuya o ating anadri. Dalay ko ng Diyos. Thank you. Kuya, thank you, Kuya Jeffoy. So, as a moment of taking this opportunity as well, can you receive this po as our token of appreciation po, Kuya Jeffoy? So, certificate of appreciation. The certificate is presented to Jeffoy Gutini Gagamaw,
in grateful recognition of his dedication and contribution as a resource speaker during the Talk 2 of the SFC Davao Central A Christian Life Program April 2024 entitled Who is Jesus Christ? Given this third day of May 2024, St. Jude Tadeus Parish, General Malvar Street, Davao City, Philippines. CLP team leaders, Arnolfo Vargas II, Sandina Santos, signed, SFC chapter leaders, Michael Vincent Kael and Rose Vidal. Okay, so okay pa ba ang tanan? So nagit ang icebreaker no, kung tingog. Okay, so before we begin our discussion, so let us all take this moment as well to bless our food by Saint Juan. Let us all stand up and bless our food. Brothers and sisters. Let us all put ourselves in the holy presence of the Lord by saying in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for these thy gifts, which we have received from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So can we take your seats po, brothers and sisters? So before we begin with our discussion, let me announce a few details. There's a new group actually sa DGL. Under ninyo kay si Sandy. Calling all the DGLs, kindly get the envelope of the secretariat, please. Thank you. Then there's a new group going back. Ang DGL is Sis Santos Sandina. Then her members will be si Fresco Cherime. Asa si Fresco Cherime? Si Celis Nadja Alicia. Si Cordero Joan Marie. Tama ba? Tama ang Juan? Apelyido? Cordero? Then si Blasquez Joan. Where is Blasquez Joan? Okay. This is... So siya ang inyong DGL. Can you proceed to your DGL? Then there is an additional brother na under sa kuha. I will be your DGL, Bro Crispan Marisinahon. Nice meeting you, bro. Then for DGL Jan Barete, there's an additional group also. Si Bro Antugo Jovan Amor. Tama ba? Okay, bro. Si Bro Jan ang inyong DGL. Si Bro Rozon Rinan Jan. Basta si Bro Rozon Rinan. Si Bro Jan, DGL mo. Then si Herodoplado Jonathan Ana. Si Bro Jan Gihapon. Then additional sister member for Sis Leia Bacana, si Sinahon Christine May. Asa si Sinahon Christine May? Okay, so kindly proceed with your DGL. Ang ma-underlay sa ko is bro, dinian ang tabo sa pilit. Dito na sa front. Okay, kindly proceed with your respective DGLs. Thank you. Then DGLs, kindly call your members. Kamu na lang magpapatapos sa members. Thank you.